Nang pumanaw ang milyonaryo na si Donna Isadora, yakap-yakap niya ang kanyang kalooban, isang huling mensahe ng pagmamahal at karunungan. Ang kanyang mga anak, balisa at nangangamba, ay dumating upang ibahagi ang pamana na kanyang iniwan. Ang tila isang sandali ng pagdiriwang ay mabilis na naging isang masakit na pagsubok ng pagkatao at integridad. Malapit na nilang matuklasan na ang tunay na pamana ni Donna Isadora ay hindi lamang pera, ngunit isang serye ng mga hamon na idinisenyo upang ipakita ang tunay na diwa ng bawat tao. Maghanda para sa isang kwento ng tensyon at mga paghahayag, kung saan ang kasakiman at katapatan ay nag-away sa mga hindi inaasahang paraan. Ano ang magiging reaksyon ng iyong mga anak kapag ang kapalaran ng kanilang mana ay nakataya? Handa ka na bang sumama sa kapanapanabik na paglalakbay na ito at tuklasin kung ano talaga ang mahalaga kapag nakataya ang lahat? Bago tayo magsimula, suriin kung nakasubscribe ka na sa aming channel, ikalulugot kung kasama ka palagi. Si Donna Isadora, isang babae na hindi lamang nakilala sa kanyang napakalaking kayamanan, kundi sa kanyang bukas palad at matalinong puso. Siya ay nagmamay-ari ng isang magandang mansyon sa mataas na burol, na napapaligiran ng malalagong hardin at kumikinang na mga fountain. Ang kanilang mga anak, sina Marcos, Ana at Julia, ay lumaki sa ilalim ng lilim ng mga nakamamanghang punong ito at sa mga mararangyang pasilyo ng bahay, na nagtatamasa ng komportableng buhay na puno ng mga pribilehiyo. Mahal na mahal ni Donna Isadora ang kanyang 3 anak, ngunit sa paglipas ng mga taon ay napagtanto niya na hindi automatikong ginagarantiyahan ng kayamanan ang karunungan o kabaitan. Nag-alala siya na sa pamamagitan ng pagkasira ng buhay ng karangyaan, makakalimutan nila ang mahahalagang halaga tulad ng katapatan at katarungan. Para matiyak na natutunan nila ang mahahalagang aral na ito, nagpasya siyang maghanda ng isang napaka-espesyal na sorpresa. Inialay niya ang kanyang sarili sa paglikha ng isang testamento na hindi lamang ipamahagi ang kanyang mga ari-arian, ngunit din upang magturo ng isang mahusay na aral. Sa tulong ng kanyang pinagkakatiwalaang abogado na si G. Pedro, si Donna Isadora ay nagplano ng sunod-sunod na hamon na mabubunyag pagkatapos ng kanyang paglisan. Ang mga hamon na ito ay hindi lamang mga pagsubok sa pagkatao, ngunit mga pagkakataon para sa kanilang mga anak na ipakita kung sino talaga sila. Ang bawat isa sa mga hamon ay maingat na idinisenyo upang subukan ang katapatan, integridad at kabaitan ng mga bata. Nais ni Donna Isadora na, kapag nahaharap sa mga pagsubok na ito, matuklasan ng kanyang mga anak ang tunay na halaga ng pagkabukas palad at katarungan. Naniniwala siya na ang mga karanasang ito ay maaring hubugin ang kanyang pagkatao ng mas malalim kaysa sa anumang material na pamana. Kaya, nang inihanda ang kanyang kalooban, naupo si Donna Isadora kasama ni Ginoong Pedro sa kanyang matikas na opisina, na napapaligiran ng mga lumang libro at mahahalagang bagay. Gamit ang isang quill pen at tinta, isinulat niya ang bawat detalye ng may pag-ingat at pagsasaalang-alang, na tinitiyak na ang bawat hamon ay patas at makabuluhan. Ang kalooban ay puno ng pagmamahal at karunungan, at alam niyang ang kanyang mga huling salita ay magiging isang pamana na makakatulong sa paghubog sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagdating ng oras para basahin ang testamento, nakaalis na si Donna Isadora, ngunit ramdam pa rin ang kanyang presensya sa bawat sulok ng bahay. Sina Marcos, Ana at Julia, na ngayon ay nasa hustong gulang na, ay nagtipon sa mansyon. Ang kanilang mga pag-asa at inaasahan ay may halong kalungkutan sa kanilang pagkawala. Malapit na nilang matuklasan ang sorpresang inihanda ni Donna Isadora para sa kanila at, kasama nito, ang pagkakataong patunayan ang kanilang tunay na pagkatao. Ang kwento ay malapit nang maganap, at bawat isa sa kanila ay haharap sa isang hamon na susubok, hindi lamang sa kanilang mga kakayahan, kundi pati na rin sa kanilang mga kaluluwa. Nang pumanaw si Donna Isadora, mabilis na kumalat ang balita, at ang mansyon na dating lugar ng pagdiriwang at kagalakan ay nababalot na ng kumot ng kalungkutan. Ang bahay, na may mga dingding na pinalamutyan ng mga antigong pintura at marangyang tapiserya, ay tila sumasalamin sa pagdadalamhati ng pamilya. Ang kanyang mga anak, sina Marcos, Ana at Julia, ay malapit nang humarap sa isang bagong yugto sa kanilang buhay, at ang pag-asa sa pamana ng kanilang ina ay nahaluan ng sakit ng pagkawala.
Ang kapaligiran sa malaking sala ay isa sa kinakabahan na pag-asa. Ang kapaligiran ay pinalamutyan ng elegante. Ngunit ang kapaligiran ay tense at balisa. Si Marcos, na laging mapusok, ay lumakad mula sa isang tabi patungo sa kabila. Ang kanyang mga iniisip ay tumatakbo ng 1 milya bawat minuto. Si Ana, ang pinaka-analytical, ay pinagmasdan ng mabuti ang mga detalye. Sinusubukang hulaan kung ano ang maaring darating. Si Julia, ang pinakakalma at pinakasentro sa tatlo, ay tahimik na nakaupo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagkanulo sa kanyang pagkamausisa at kaba. Sa mapanglaw na umagang iyon, si Ginoong Pedro, ang abogado ni Donna Isadora, at ang tagapag-alaga ng kanyang huling kahilingan, ay pumasok sa silid na may taimtim na hangin. Ang presensya niya ay nagdala ng aura ng formalidad na nagpabilis ng tibok ng puso ng tatlong bata. May bitbit siyang folder na maitim na katad, at nang buksan niya ito, bumungat sa kanya ang isang luma at dilaw na sobre, ang kalooban ni Donna Isadora. Tila umalingaw-ngaw sa buong tahimik na silid ang tunog ng pagbuklat ng papel. Nagtipon-tipon ang mga bata, sabik na malaman kung paano mahahati ang mana. Inaasahan nila na ang pagbabasa ay magpapakita ng isang simpleng dibisyon ng mga ari-arian, ang mansyon, ang mga kotse, ang alahas. Gayunpaman, ang kanilang maririnig ay magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Nagsimulang magbasa si G. Pedro sa malalim at malinaw na tinig. Ang bawat salita ay dala ang bigat ng intensyon ni Donna Isadora. Mahal kong mga anak, ang simula ng testamento, ang manang iwan ko sa inyo ay hindi mahahati sa anumang paraan. Sa halip na direktang ipamahagi ang aking mga ari-arian, naghanda ako ng 2 hamon na susubok sa iyong katapatan at kabaitan. Ang mga nagpapatunay lang sa kanilang tunay na pagkatao ang makakapagmana ng legacy na binuo ko sa buong buhay ko. Ang mga salita ni Donna Isadora ay nakabitin sa hangin, at ang katahimikan sa silid ay halos mahahalata. Nagpalitan ng tingin sina Marcos at Ana na nagtataka at bahagyang pagkadismaya. Naisip nila ang isang mas simpleng proseso, kung saan maaari nilang hatiin ang mga ari-arian ng walang karagdagang ado. Magkahalong pangamba at pangunawa naman ang naramdaman ni Julia. Alam niya na noon pa man ay pinahahalagahan ni Donna Isadora ang integridad. At ngayon ay malinaw na gusto ng kanyang ina na matiyak na ang kanyang mga anak ay karapat-dapat sa kanilang mana. Ipinagpatuloy ni G. Pedro ang mga detalye ng mga hamon. Ang bawat isa sa inyo ay kailangang harapin ang 2 natatanging hamon. Ang unang hamon ay isang pagsubok ng katapangan at karunungan, at ang pangalawa, isang pagsubok ng pakikiramay at pagkabukas palad. Tanging ang mga matagumpay na nagtagumpay sa mga hamong ito ang makakaangkin sa pamana na iniwan ko. Ang paghahayag ng mga hamon ay nagpatahimik sa magkapatid. Nagsimulang tanungin ni Marcos ang ideya, bigo sa hirap ng gawain. Maingat na sinuri ni Ana ang mga salita, sinusubukan na niyang bumalangkas ng mga estratehiya. Nanatiling tahimik si Julia, ngunit ang kanyang tingin ay nagpakita ng kalmadong determinasyon. Mula noon, naging patunay ang mansyon ni Donna Isadora. Alam ng magkapatid na hindi nila basta-basta mahihintay na maayos ang lahat. Kailangan nilang ipakita kung sino talaga sila, at harapin ang mga pagsubok na inihanda ng kanilang ina ng buong tapang at katapatan. Maang kwento ay malapit nang maganap sa mga bagong hamon at pagtuklas, at ang paglalakbay ni Marcos, Ana at Julia upang patunayan ang kanilang tunay na halaga ay nagsisimula pa lamang. Nang matapos basahin ni G. Pedro ang mga salita ng testamento, ang silid ay napuno ng mga bulungan at bulungan. Si Marcos, na palaging pinakamapusok, ay agad na nagsimulang maglakad. Ang kanyang isip ay gumagana ng 1 milya bawat minuto. Tinatapik niya ang kanyang binti, halatang nabalisa. Ngunit hindi iyon makatuwiran, bulalas niya. Paano ang isang hamon ay magpapasya kung sino ang karapat-dapat sa mana? Ito ay isang laro lamang. Si Ana, ang sister na laging naghahanap ng makatuwirang solusyon, ay sinubukang manatiling kalmado, ngunit baka sa mukha niya ang pag-aalala. Inayos niya ang kanyang salamin at sinimulang pag-isipan ang sinabi ng abogado. Dapat nating pag-aralan ang bawat detalye. Sabi niya, higit sa sarili kaysa sa iba. Kung ang mga hamon na ito ay talagang ang tanging paraan upang makamit ang mana, kailangan nating maunawaan kung ano ang nasasangkot at kung paano natin ito pinakamahusay na matutugunan.
Habang sina Marcos at Ana ay nalubog sa mga pag-aalala at mga tanong, si Julia ay nanatiling tahimik, pinapanood ang kanyang mga kapatid na may mapayapa na ekspresyon. Mukhang hindi siya nabigla sa balita. Sa kabaliktaran, halos madama ang kanyang kalmado. Nakaupo sa isang pilus na armchair, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kalmadong determinasyon. Noon pa man, siya ang pinakamaalalahanin sa kanilang tatlo, at ngayon ay makikita sa kanyang postura ang malalim na pagkaunawa sa mga intensyon ni Donna Isadora. Siguro gusto ni nanay ng higit pa sa paghahati-hati ng mga ari-arian. Mahinang sabi ni Julia, nang hindi nagtaas ng boses. Nais niyang makita kung kaya nating harapin ang mga pagsubok na ito, nang may dignidad at paggalang. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mana, ngunit tungkol sa pagpapakita kung sino talaga tayo. Umiling si Marcos, nag-alinlangan pa rin. Ngunit paano kung imposible ang mga hamon na ito? Paano kung isa lang silang paraan para mabigo tayo? Sinubukan ni Ana na kalkulahin ang mga posibilidad, tinitingnan ang mga salita ng testamento, na tila umaasa na makahanap ng ilang nakatagong bakas. Kailangan nating maunawaan ang mga patakaran at maghanda. Kung gusto nating magkaroon ng pagkakataon, kailangan nating maging maselan. Bumangon si Julia at pumunta sa bintana, tinitingnan ang mayayabong na hardin na umaabot sa labas ng bahay. Naisip niya ang mga alaala nila ng kanyang ina, ang tungkol sa mga pagpapahalaga na palaging sinusubukang ituro sa kanila ni Donna Isadora. Huminga ng malalim si Julia sa kanyang mga kapatid at sinabing, "Alam kong mahirap ito, ngunit naniniwala akong malalampasan natin ang anumang hamon kung magtutulungan tayo at kumilos ng may integridad." Ang kanyang pananalita ay nagdala ng isang sandali ng pagmumuni-muni. Sina Marcos at Ana, bagamat hindi pa rin mapakali, ay nagsimulang matanto na ang ugali ni Julia ay naayon sa diwa ng kalooban. Ang hamon ay hindi lamang isang pagsubok sa kanilang mga praktikal na kasanayan, ngunit isang pagkakataon upang ipakita ang kanilang natutunan sa mga nakaraang taon. Ang araw ay nagsimulang lumubog, na nagbigay ng ginintuang liwanag sa mansyon, at ang mga kapatid, sa kabila ng kanilang mga alalahanin, ay nadama na sila ay nasa bingit ng isang bagong paglalakbay. Handang harapin ni Julia ang mga hamon ng may bukas na puso at nakatuong isip, habang nagsimulang maunawaan ni na Marcos at Ana na ang tunay na pagsubok ay higit pa sa isang simpleng kompetisyon. Ito ay magiging isang aral tungkol sa kung sino sila bilang mga tao. Pagsapit ng gabi, inihanda ng tatlo ang kanilang mga sarili sa darating. Bawat isa ay may kanya-kanyang pag-asa at pangamba. Ang kwento ay malapit ng maganap, at ang mga hamon na iminungkahi ni Donna Isadora ay nangako na susubukin hindi lamang ang kanilang mga kakayahan, kundi ang kanilang mga kaluluwa. Sumapit ang gabi sa mansyon, at napuno ng tensyon ang kapaligiran. Inihayag na ang unang hamon, at haharapin na ito ng mga kapatid. Dinala sila ni G. Pedro sa isang bahagi ng bahay na kakaunti lang ang nakakaalam. Isang lumang imbakan, nakatago sa dulo ng pasilyo. Nababalot ng anino ang silid, na tanging liwanag ng kumikislap na parol ang nagbibigay liwanag sa kalawakan. Pagkapasok, nakita ng magkapatid na tatlong kahon na nakaayos sa gitnang mesa. Ang bawat kahon ay may iba't ibang laki at hugis, nagawa sa madilim at makintab na kahoy. Ang mga kahon ay nakahanay sa isang maayos na paraan, ngunit kung ano ang nasa loob nito, ay isang mapanganib na misteryo. Ang silid ay napuno ng isang aroma ng lumang kahoy at alikabok, na nagdagdag lamang sa kapaligiran ng misteryo at kaguluhan. Malinaw ang hamon, bawat isa sa mga kapatid ay kailangang pumili ng isang kahon. Sa loob ng isa sa mga ito ay isang gintong susi, ang susi sa susunod na hakbang ng pagsubok. Sa loob ng isa pa, mayroong isang makamandag na alakdan, at sa loob ng pangatlo, isang mapanganib na ahas. Ang panganib na nakatago sa bawat kahon ay totoo at nakikita, at ang bawat pagpipilian ay maaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at kabiguan. Si Marcos, ang pinakamabilis na pag-isip, at si Ana, ang mapanuri, ay nagsimulang makaramdam ng isang alon ng kawalan ng pag-asa at pagkabigo. Desidido silang humanap ng paraan para matiyak na si Julia, ang mas kalmado, mas nakasentro na kapatid, ay hindi makakapili ng tamang kahon. Kung kaya nilang manipulahin ang sitwasyon, naniniwala sila na masesecure nila ang mana,
para sa kanilang sarili nang hindi dumaan sa mga panganib ng mga hamon. Si Ana, na may ekspresyon ng konsentrasyon, ay bumulong kay Marcos habang pinagmamasdan nila ang namamahala sa silid, isang matanda at mukhang mabagsik, na naroon upang mangasiwa sa hamon. Kung makukumbinsi natin siya na tulungan tayo, baka mapili natin si Julia sa maling kahon. Kailangan natin ng plano. Tumango si Marcos, nagniningning ang mga mata na may halong galit at tuso. Suhulan natin siya. Kung bibigyan natin siya ng bahagi ng ating minana, maaari niyang piliing si Julia ang kahon na may alakdan o ahas. Dahil doon, maingat na lumapit sina Marcos at Ana sa kinaukulan. Sa isang madilim na sulok ng silid, kung saan hindi umabot ang liwanag mula sa flashlight, kinuha ni Marcos ang isang maliit na supot ng pera sa kanyang bulsa at inialok ito sa lalaki. Tingnan mo, alam namin na ginagawa mo lang ang iyong trabaho, ngunit maaari naming gawin itong mas madali para sa aming lahat. Kung tutulungan mo kami, ginagarantiya namin na makakatanggap ka ng malaking bahagi ng mana. Tumingin ang lalaki sa pera at pagkatapos ay sa mga kapatid na may pagdududa. Tila pinag-isipan niya ang panukala, ngunit ang kanyang tingin ay nagsiwalat din ng magkahalong pag-alinlangan at etika. Hindi tama ayan, ang Galnaya. Ang hamon na ito ay tungkol sa pagpapakita kung sino talaga tayo. Samantala, nakatingin si Julia sa malayo, hindi alam kung ano ang nangyayari. Ang kanyang isip ay nakatuon sa hamon sa hinaharap, hindi alam ang pagtatangkang pagmamanipula sa kanyang paligid. Gayunpaman, may iba pang plano ang tadhana. Si G. Pedro, na napag-alaman sa mga posibleng pagtatangka sa panlilinlang, ay matulungin at handa. Nagpasya siyang maingat na subaybayan ang mga galaw ng magkapatid, at hindi nagtagal, isa sa mga security assistant ng mansyon ang maingat na pumasok sa silid. Sa isang tusong mata, nakunan ng katulong ang eksena sa video. Nang makita ng kinaukulan na papalapit ang security assistant at nagsimulang mag-record ang kamera, naramdaman niyang napakataas ng panganib na mahuli. Napabuntong hininga, tinanggihan niya ang suhol. Hindi ko magagawa ito, sabi niya, ibinalik ang pera kina Marcos at Ana, dapat napatas ang hamon. Nabigo ang tangkang panlilinlang, at kinailangan ng mga kapatid na harapin ang hamon ng walang anumang karagdagang panlilinlang. Bumaling sina Marcos at Ana kay Julia, nabigo ang kanilang mga plano, habang naghahanda si Julia na pumili ng isang kahon, hindi alam kung ano ang darating. Nadagdagan ang tensyon sa silid, at magsisimula na ang tunay na pagsubok. Nagsisimula pa lang ang kwento kung paano haharapin ni Julia ang hamon at kung paano haharapin ni Marcos at Ana ang mga kahihinatnan ng tangkang pagmamanipula. At ang paglalakbay ng lahat ay malapit nang mabuo sa isang serye ng mga kapanapanabik at nagsisiwalat na mga kaganapan. Habang sinusubukan ni Marcos at Ana na manipulahin ang hamon, ang silid ay napuno ng tumitinding tensyon. Ang taong kinaukulan, pagkatapos mag-alinlangan, ay sa wakas ay tumanggi sa suhol at nagpasya na panatilihin ang integridad ng hamon. Gayunpaman, ang hindi alam ng magkapatid ay ang mansyon ay nasa ilalim ng mas malapit na pagbabantay kaysa sa naisip nila. Si G. Pedro, ang abogado ni Donna Isadora, at si G. Fabio, isang malapit na kaibigan ng pamilya, ay gumawa ng mga espesyal na pag-ingat upang matiyak na ang kompetisyon ay patas. Parehong batid ang likas na katangian ng mga pagsubok, at alam nilang maaring lumitaw ang tuksong mandaya. Sa makatuwid, maingat silang nag-install ng mga security camera sa storage room upang matiyak na walang mga irregularidad na hindi napansin. Habang patuloy na nagbabalak sina Marcos at Ana, pinagmamasdan ni G. Pedro at G. Fabio ang mga pangyayari sa isang monitor na matatagpuan sa control room, isang maliit at madilim na silid na puno ng mga elektronikong kagamitan at mga screen. Nagpakita ang monitor ng malinaw na larawan ng mga aksyon sa challenge room, na kumukuha ng bawat galaw at pag-usap. Nang ialok ni Marcos ang pera sa kinaukulan at tangkaing suhulan siya, malinaw na nakunan ng kamera ang sandaling tiningnan ng matandang lalaki ang pera ng may pagtataka na ekspresyon at saka tumanggi sa alok. Si G. Pedro, na may seryosong ekspresyon, ay tumingin kay G. Fabio at gumawa ng isang tahimik na kilos. Oras na para kumilos. Kailangan nating itigil ito bago pa huli ang lahat. Sabi ni G. Pedro, ang kanyang boses ay matatag at determinado.
Kinuha niya ang communications microphone at nagsimulang magsalita. Mga binibini at mga Ginoo, mangyaring itigil kaagad ang hamon. Umalingaw-ngaw ang boses ni Ginoong Pedro sa mga speaker ng silid, na pumutol sa nakakabinging katahimikan. Si Marcos at Ana ay tumingin sa paligid, nalilito at naalarma. Si Julia, na naghahanda sa pagpili ng isang kahon, ay lumingon para tingnan kung ano ang nangyayari. Pumasok si Mr. Fabio sa silid na may pagpapahayag ng awtoridad. Sa isang mahinahong kilos, pinalapit niya sina Marcos at Ana sa mesa. Mayroon kaming ilang mga bagay na dapat asikasuhin. Sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at panatag. May malinaw na katibayan na sinubukan nilang suhulan ang kinaukulan upang manipulahin ang kinalabasan ng hamong ito. Ang mga kapatid, na ngayon ay namumutla at kinakabahan, ay sinubukang magprotesta, ngunit ang ebidensya ay hindi masasagot. Ipinakita ni G. Pedro ang mga recording ng kamera. Malinaw na ipinakita sina Marcos at Ana na nag-alok ng pera sa kinaukulan at pinag-usapan ang planong panlilinlang. Ang mga imahe ay matalim at hindi kapani-paniwalang detalyado, na nagpapakita ng bawat hakbang ng pagtatangkang pagmamanipula. Tulad ng nakikita mo, patuloy ni G. Pedro, ang hamon ay dapat isagawa ng buong katapatan. Anumang pagtatangka sa pagdaraya ay mapaparusahan. Sinubukan nina Marcos at Ana na ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit kitang-kita ang bigat ng sitwasyon. Alam nilang nahuli sila at nalantad ang kanilang tangkang pagmamanipula. Baka sa mga mukha nila ang hiya at pagkadismaya. Si Julia, na nagmamasid sa buong sitwasyon na may magkahalong kaginhawahan at pag-aalala, ay nakaramdam ng bigat sa kanyang mga balikat. Alam niya na ang hamon ay kailangang maging patas at ang kanyang mga aksyon ay magkakaroon ng matinding epekto sa paglutas ng mana. Ang pagkagambala ay nagdala ng pansamantalang kaluwagan, ngunit umalis din sa silid na may pakiramdam ng pag-asa tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari. Marcos, Ana, mariing sabi ni G. Fabio, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Ang pagtatangkang pagkakamali ay nakompromiso ang kanyang pakikilahok sa hamon. Ang desisyon ay ginawa. Si Marcos at Ana ay hindi kasama sa kompetisyon, at si Julia, na ngayon ay nag-isa, ay naghanda upang harapin ang hamon na may bagong pag-unawa sa kahalagahan ng integridad. Hindi pa tapos ang kwento, at magsisimula na ang tunay na pagsubok sa karakter ni Julia. Dahil tahimik na ngayon ang silid, alam ng lahat na ang susunod na hakbang ay magiging mahalaga, at ang paglalakbay ni Julia upang patunayan ang kanyang sarili ay nagsimula pa lamang. Ang tensyon at pag-asam ay nasa himpapawid, at ang kwento ay patuloy na maglalahad sa mga bagong hamon at kapanapanabik na mga paghahayag. Nabalot ng maigting na katahimikan ng silid. Nakatuon ang mga mata ng lahat kay G. Pedro at G. Fabio, na ngayon lang naglantad sa pagtatangkang panloloko ni na Marcos at Ana ay mabigat sa bigat ng desisyong ihahayag. Kitang-kitang nanginginig sina Marcos at Ana, namumutla ang mukha at nanginginig ang mga kamay. Baka sa mukha nila ang hiya at pagkadismaya. Si Ginoong Pedro, na may matatag at determinadong ekspresyon, ay sumenyas na lumapit sila sa mesa kung saan ginawa ang hamon. Marcos at Ana, panimula ni G. Pedro sa malalim na boses, nahuli kayong sinusubukang manipulahin ang hamon. Ang integridad at katapatan ay mahahalagang kinakailangan para sa prosesong ito, at bilang resulta ng iyong hindi tapat na mga aksyon, hindi ka kasama sa mana. Umalingaw-ngaw sa silid ang mga salita ni G. Pedro, at naramdaman ng mga kapatid ang epekto ng kaniyang desisyon. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkadismaya, at sa wakas ay nagsimulang pumasok ang katotohanan ng kanyang mga aksyon. Si Ana, na nagsisimula ng mamuo ang mga luha, ay tumingin kay Julia na may ekspresyon ng panghihinayang at kawalan ng pag-asa. Si Marcos, na nakalugmok ang mga balikat, ay sinubukang maghanap ng mga salita, ngunit tila walang sapat. Samantala, si Julia ang nasa sentro ng lahat ng atensyon. Nagpakita siya ng tapang at integridad sa pagharap sa hamon, at ngayon ay malapit na siyang makatanggap ng pagkilala sa kanyang katapatan. Ngunit sa kabila ng pagtatagumpay, may lungkot sa kanyang mga mata. Alam niya na ang pagbubukod sa kanyang mga kapatid ay isang masakit na kahihinatnan at nais niyang ang kanyang tagumpay ay samahan ng isang kilos ng tunay na kabaitan. Sa isang marangal na tindig,
Nilapitan ni Julia sina Marcos at Ana, ang kanyang tingin ay malambot, ngunit puno ng malalim na pangunawa. Naiintindihan ko na nagkamali ka, sabi niya sa mahinahon at tinig na tinig. At alam kong maaring kumilos sila dahil sa desperasyon. Sa kabila ng lahat, naniniwala akong karapat-dapat tayong lahat ng pagkakataon sa pagtubos. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang panukala na ikinagulat ng lahat sa silid. I would like to offer you a year to show that you can change. Isang taon upang patunayan na sila ay may kakayahang kumilos ng may katapatan at integridad. Kung gagamitin mo ang oras na ito upang ipakita ang isang tunay na pagbabago sa iyong mga saloobin, handa akong muling isaalang-alang ang pagbibigay sa iyo ng isa pang pagkakataon. Ang kilos ni Julia ay natanggap na may halong pagtataka at ginhawa. Sina Marcos at Ana, bagamat apektado pa rin ng pagbubukod, nadama ang isang hibla ng pag-asa na umusbong sa gitna ng kanilang pagkabigo. Ang pagiging bukas palad ni Julia ay nag-alok ng pagkakataon para sa kanila na tubusin ang kanilang sarili at patunayan ang kanilang halaga. Si Marcos, na may tinig na puno ng pasasalamat at dampi ng pag-asa, ay sumagot, "Salamat, Julia. Hindi namin alam kung ano ang sasabihin, ngunit pinahahalagahan namin ang iyong alok at pangako na gagawin namin ang aming makakaya upang magbago." Si Ana, na may luhang mga mata, ay nagpahayag din ng kanyang pasasalamat. Gamitin natin ang oras na ito para magtrabaho sa ating sarili at ipakita na kaya nating matuto mula sa ating mga pagkakamali. Pinaghalong paggalang at pagsang-ayon ang nanood sina G. Pedro at G. Fabio. Ang kilos ni Julia ay hindi lamang nagpakita ng kanyang kabaitan, ngunit naayon din sa mga pagpapahalaga na nais isulong ni Donna Isadora sa kanyang mga hamon. Sa ginawang desisyon at selyadong kilos ni Julia, nagsimulang mawalan ng laman ang silid. Umalis sina Marcos at Ana na may panibagong determinasyon, habang si Julia ay bumalik sa pangunahing silid, na nagninilay-nilay sa kahalagahan ng habag at katarungan. Alam niyang malayo pa ang paglalakbay, ngunit pakiramdam niya ay gumawa siya ng makabuluhang hakbang tungo sa paggawa ng pagbabago. Ang hinaharap ay nasa harap na ngayon ng lahat, puno ng mga posibilidad at hamon, at ang kasaysayan ay patuloy na magbubukas sa mga bagong aral at pagkakataong umunlad. Desidido si Marcos na samantalahin ang pagkakataong inialok sa kanya ni Julia. Ang desisyon ni Julia na bigyan siya at si Ana ng isang taon upang patunayan na maaari silang magbago ay isang hindi inaasahang at mahalagang regalo. At alam ni Marcos na kailangan niyang magpakita ng mga konkretong resulta. Desidido siyang baguhin ang kanyang buhay at mamuhay sa pagkakataon. Di nagtagal pagkatapos ng desisyon, hinanap ni Marcos si Julia at ipinahayag ang kanyang pagnanais na magsimulang magtrabaho sa mga proyektong panlipunan na pinamunuan niya. Si Julia, na nabuhayan ng loob at umaasa sa bagong saloobin ni Marcos, ay pumayag na isama siya sa kanyang mga pagsisikap. Sinimulan ni Marcos ang kanyang bagong landas na may panibagong lakas at determinasyon. Nasangkot siya ng husto sa ilang proyekto na ginawa ni Julia upang matulungan ang lokal na komunidad. Kabilang sa mga proyekto ay ang mga programang mentoring para sa mga kabataang nasa mahihinang sitwasyon, pangungulekta ng pagkain para sa mga pamilyang nangangailangan at rehabilitasyon ng mga nasirang lugar sa kalunsuran. Noong una, nakatagpo si Marcos ng mga hamon. Hinarap niya ang pisikal at emosyonal na pagkapagod, hinarap ang paglaban at kailangang matutong kumonekta sa mga tao sa tunay na paraan. Araw-araw ay isang bagong aral sa empatiya at pagsusumikap. Ngunit sa halip na masiraan ng loob, ginamit ni Marcos ang mga hamong ito bilang mga pagkakataong lumago. Nagsimula siyang maunawaan ang tunay na halaga ng gawaing pangkomunidad at ang kahalagahan ng paglilingkod sa iba. Sa isa sa mga proyekto, si Marcos ay itinalaga upang tumulong sa pagpapanumbalik ng isang lokal na parke na napabayaan. Ang parke ay isang espesyal na lugar para sa maraming mga bata sa komunidad, ngunit ito ay nagkalat at hindi maayos. Si Marcos ay gumugol ng mga oras, araw at linggo sa pagtatrabaho ng magkatabi sa mga boluntaryo, paglilinis ng parke, pag-ayos ng mga sirang laruan at pagtatanim ng mga bagong puno. Siya ay kasangkot sa bawat detalye, mula sa pagpipinta ng mga bangko hanggang sa pag-install ng mga bagong kagamitan sa palaruan. Habang nagtatrabaho si Marcos, nagsimula siyang kumonekta sa mga taong tinulungan niya.
Marami siyang nakilalang pamilya at mga bata na madalas pumunta sa parke. Ang kanilang mga kwento at mga personal na hamon ay nakaantig sa puso ni Marcos at napagtanto niya ang tunay na epekto ng kanyang trabaho. Nakita niya ang mga ngiti sa mga mukha ng mga bata habang naglalaro sila sa inayos na parke, at nagdala ito sa kanya ng isang pakiramdam ng tagumpay at layunin na hindi pa niya naranasan noon. Higit pa rito, nagsimula ring makibahagi si Marcos sa mga pulong sa pagpaplano ni Jlia. Nagdala siya ng mga bagong ideya at pananaw sa mga proyekto at tumulong na mapabuti ang kahusayan ng mga operasyon. Ang kanyang dedikasyon at pangako ay napansin hindi lamang ni Jlia, kundi pati na rin ng iba pang miyembro ng team at ng komunidad. Nagbabago siya mula sa isang taong sinubukang laruhin ang sistema, tungo sa isang taong tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng iba. Sa paglipas ng mga buwan, naging maliwanag ang pag-unlad ni Marcos. Siya ay naging isang halimbawa ng pagbabago at pagtubos. Ang kanyang pangako at pagsusumikap ay nagpakita na siya ay tunay na nagbabago. Si Jlia, na nagmamasid sa positibong pagbabago kay Marcos, ay nagsimulang maging mas kumpiyansa sa kanyang desisyon na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sa pagtatapos ng taon, ginawa ni Jlia ang maingat na pagtatasa ng trabaho at mga kontribusyon ni Marcos. Itinuring niya hindi lamang ang nakikitang epekto ng kanyang mga aksyon, kundi pati na rin ang katapatan at personal na paglago na ipinakita niya. Pagkatapos ng maingat na pagmuni-muni, nagpasya si Jlia na kilalanin ang tunay na pagsisikap ni Marcos at inalok siya ng bagong pagkakataon na maging bahagi ng pamana ni Donna Isadora. Sa seremonya ng rapprochement, sa isang sandali ng matinding damdamin, inihayag ni Jlia ang kanyang desisyon. Si Marcos, nang marinig ang mga salita ni Jlia, ay nakadama ng isang alon ng pasasalamat at tagumpay. Alam niyang nalampasan na niya ang napakalaking hamon, at sa wakas ay kinikilala na siya sa kanyang mga tunay na katangian. Ang pagkilala ni Jlia ay higit pa sa isang personal na tagumpay para kay Marcos. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagtubos at ang positibong epekto na maaring magkaroon ng isang tao kapag sila ay tunay na inialay ang kanilang sarili sa pagbabago para sa mas mahusay. Mula noon, patuloy na nagtatrabaho si Marcos kasama si Jlia. Inialay ang kanyang sarili sa paggawa ng pagbabago sa buhay ng mga tao at paggalang sa pamana ng kanyang ina ng may integridad at pagmamahal. Kaya, ang kwento ni Marcos ay naging isang inspiradong halimbawa ng pagbabago at kung paano ang pangalawang pagkakataon ay maaring humantong sa isang bagong simula na puno ng mga pagkakataon at tagumpay. Kaya, ang pamana ni Donna Isadora ay nabuhay sa pamamagitan ng mga aksyon at puso ng kanyang mga anak, na nagpapakita na ang tunay na kayamanan ay nakasalalay sa kakayahang magbago at umunlad. Nang matapos ang hamon at kinilala ni Marcos ang kanyang tunay na pagbabago, ang kwento ni Donna Isadora at ng kanyang mga anak ay naging isang makapangyarihang aral tungkol sa kahalagahan ng katapatan at ang halaga ng pangalawang pagkakataon. Ang engranding mansyon ni Donna Isadora, na ngayon ay puno ng kapayapaan at pagmuni-muni, ang lugar para sa isang napaka-espesyal na pagtitipon ng pamilya. Nagkita sina Marcos, Ana at Jlia sa pangunahing silid, isang malaking silid na may malalaking bintana na nagbibigay daan sa liwanag ng araw na magliwanag sa kapaligiran, na nagdadala ng pakiramdam ng pag-asa at pagbabago. Habang nakaupo ang tatlong magkakapatid sa hapag, isang pakiramdam ng kalmado at pag-unawa ang sumabit sa hangin. Panahon na para pag-isipan ang lahat ng nangyari. Ang karanasan ay naging matindi, puno ng mga hamon at malalim na aral, at ngayon ay oras na upang suriin ang kanilang natutunan. Si Jlia, na may tahimik na tingin at isang nasisiyahang ngiti, ay nagsimulang magsalita. Ang pinagdaanan naming magkasama nitong mga nakaraang buwan ay isang tunay na pagsubok para sa aming lahat. Ang katapatan at integridad ay nasubok sa mga paraang hindi namin naisip. Nakita namin kung paano maaring magkaroon ng malalim na kahihinatnan ang aming mga aksyon at kung gaano kahalaga ang katapatan sa pagbuo ng mga relasyon at pagtitiwala. Huminto siya, tumingin kay Marcos at Ana, na matamang nakikinig. Marcos, ipinakita mo sa amin na posibleng magbago kapag handa kang harapin ang iyong mga pagkakamali at magsikap na itama ang mga ito. Ang kanyang pagbabago ay nagbibigay inspirasyon at ipinakita na ang lahat,
ay karapat-dapat ng pagkakataong tubusin ang kanilang sarili. Si Marcos, na may hitsura ng pasasalamat at pagpapakumbaba, ay sumagot, "Natutunan ko na ang katapatan ay hindi lamang tungkol sa hindi pagsisinungaling, kundi tungkol sa tunay na pangako sa kung ano ang tama, kahit na walang nakatingin. Ang pagkakataong ibinigay sa akin ni Jlia, upang patunayan ito, ay isa sa pinakamagagandang aral sa aking buhay." Sa seronya ng rapprochement, sa isang sandali ng matinding damdamin, inihayag ni Jlia ang kanyang desisyon. Si Marcos, nang marinig ang mga salita ni Jlia, ay nakadama ng isang alon ng pasasalamat at tagumpay. Alam niyang nalampasan na niya ang napakalaking hamon, at sa wakas ay kinikilala na niya sa kanyang mga tunay na katangian. Ang pagkilala ni Jlia ay higit pa sa isang personal na tagumpay para kay Marcos. Ito ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagsasagawa at ang positibong epekto na maaring magkaroon ng isang tao kapag sila ay tunay na inyalay ang kanilang sarili sa pagbabago para sa mas mahusay. Mula noon, patuloy na nagtatrabaho si Marcos kasama si Jlia. Inyalay ang kanyang sarili sa paggawa ng pagbabago sa buhay ng mga tao at paggalang sa pamana ng kanyang ina ng may integridad at pagmamahal. Kaya, ang kwento ni Marcos ay naging inspirasyon halimbawa ng pagbabago at kung paano ang pangalawang pagkakataon ay maaring maging isang bagong simula na puno ng mga pagkakataon at tagumpay. Kaya, ang pamana ni Donna Isadora ay nabuhay sa pamamagitan ng mga aksyon at puso ng kanyang mga anak, na nagpapakita ng tunay na kayamanan ay nakasalalay sa pagbabago at pag-unlad. Nang matapos ang hamon at kinilala ni Marcos ang kanyang tunay na pagbabago, ang kwento ni Donna Isadora at ng kanyang mga anak ay naging isang makapangyarihang aral tungkol sa kahalagahan ng katapatan at ang halaga ng pangalawang pagkakataon. Ang engranding mansyon ni Donna Isadora, na ngayon ay puno ng kapayapaan at pagmuni-muni, ang lugar para sa isang napaka-espesyal na pagtitipon ng pamilya. Nagkita sina Marcos, Ana at Jlia sa pangunahing silid, isang malaking silid na may malalaking bintana na nagbibigay daan sa liwanag ng araw na magliwanag sa kapaligiran, na nagdadala ng pakiramdam ng pag-asa at pagbabago. Habang nakaupo ang tatlong magkakapatid sa hapag, isang pakiramdam ng kalmado at pagkaunawa ang sumabit sa hangin. Panahon na para pag-isipan ang lahat ng nangyari. Ang karanasan ay naging matindi, puno ng mga hamon at malalim na aral, at ngayon ay oras na upang suriin ang kanilang natutunan. Si Jlia, na may tahimik na tingin at isang nasisiyahang ngiti, ay nagsimulang magsalita. Ang pinagdaanan naming magkasama nitong mga nakaraang buwan ay isang tunay na pagsubok para sa aming lahat. Ang katapatan at integridad ay nasubok sa mga paraang hindi namin naisip. Nakita namin kung paano magkakaroon ng malalim na kahihinatnan ang aming mga aksyon at kung gaano kahalaga ang katapatan sa pagbuo ng relasyon at pagtitiwala. Huminto siya, tumingin kay Marcos at Ana, na matamang nakikinig. Marcos, ipinakita mo sa amin na posibleng magbago kapag handa mong harapin ang iyong mga pagkakamali at magsikap na itama ang mga ito. Ang kanyang pagbabago ay nagbibigay inspirasyon at ipinakita ang lahat ay karapat-dapat ng pagkakataong tubusin ang kanilang sarili. Si Marcos, na may hitsura ng pasasalamat at pagpapakumbaba, ay sumagot, "Natutunan ko na ang katapatan ay hindi lamang tungkol sa hindi pagsisinungaling, kundi tungkol sa tunay na pangako sa kung ano ang tama, kahit na walang nakatingin. Ang pagkakataong ibinigay sa akin ni Jlia, upang mapatunayan ito, ay isa sa pinakamagagandang aral sa aking buhay."